Sige po, bago po ako manalangin ang pasimula po natin, basahin muna po natin sa Ezekiel chapter 34, verse 1 to 11 po. Ayan. Sige, basahin muna po natin. Um, Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinapasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili lamang ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom ninyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana at nagpapapatay ng mga pinatabang hayop. Ngunit hindi ninyo pinapakain ang mga tupa. Bakit hindi ninyo pinapalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay. Nawala na po ako. Ano na pong verse, nahilo na ako. Basahin ko na lang po dito. Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop sapagkat ang mga ito'y walang pastol. Verse 6, ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako, ang Diyos na buhay, ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop sapagkat walang nangangalaga sa mga ito. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga, makinig kayo mga pastol. Pakinggan ninyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Ito ang pinapasabi ng Panginoong Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita po ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amen. Hallelujah, Lord God. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, Lord God, sa pagbabasa pa lang namin ng iyong banal na salita, Panginoon. Damang-dama na muna na namin ang pangungusap mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Damang-dama namin, Lord, na sa mga oras na ito, kinokorek mo na kami, Panginoon, Lord God. Salamat sa salita mo, Lord God. Lord, marami mang ingay sa aming paligid, Panginoon, Lord God, sa oras na ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na ang aking puso, ang aking isipan, Lord God, ay makapag-focus lamang sa iyo, Panginoon. Yung aking tenga, Panginoon, Lord God, na hindi marinig yung ingay, Lord God, sa labas, Panginoon, in the name of Jesus, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang yung anointing, Lord God, in the name of Jesus, Panginoon, na mga salita mo, Panginoon, ay malinaw, maliwanag na maipapahayag, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako na lingkod mo, Panginoon, na lubos sa puso, Panginoon, na nagpapakumbaba, Panginoon, humihingi ng kapatawaran, Lord God, sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Linisin mo ang bawat isa sa amin ngayon, Panginoon, at ihanda mo kami sa mensahe mo ngayong gabi, Panginoon, Lord God. Ito'y para sa aming lahat, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa salita mo ngayon, Panginoon, na alam ko, Panginoon, na ito'y titimo sa aming mga puso.
at isipan, Panginoon Lord God. Salamat Lord, ibuhos mo po sa akin ang banal mong langis, Panginoon. Puspusin mo ko ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Malayang kumilos ang iyong Holy Spirit sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin, Panginoon. At ni isang salita mo, Panginoon, ay walang mababaliwala, walang masasayang, Panginoon. Lord God, salamat Lord God sa gabing ito na muli binigyan mo po ako ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita mo muli, Panginoon. Kaya Lord, ang lahat ng kapurihan ay binabalik ko sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Sige po, basahin ko po muli, no? Sabi po dito na si Ezekiel po, no, um, nagpahayag sa kanya ang Panginoon na sabihin niya dito sa mga pinuno ng Israel na dito sabi niya po, Ezekiel, anak ng tao, sabi niya, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. No, sabihin mong ipinapasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo. Yun po yung nangyari nun. Bakit po? Dahil sabi na nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel, sarili lamang ninyo ang inyong iniintindi. Ano po? Bilang mga lingkod ng Panginoon, may kaparusahan po na tayo po na pag tayo selfish, pag tayo sarili lang natin yung ating iniintindi, no? Kasi dito po, no, baba po tayo sa verse 8, ay sa verse 4 lang po. Sabi po dito, no, ngayon po sa mga oras na ito, hindi lang po ito sinabi ng Panginoon, no, sa mga pinuno ng bansang Israel, kundi sa atin din po ngayon, na sa kapanahunan ngayon na naglilingkod sa Panginoon na mga namumuno na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kanyang mga kawan. Ang sabi ng Panginoon, bakit hindi ninyo pinapalakas ang mahihina? Ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay. Bakit hindi ninyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Diba po? Maaaring tayo naglilingkod tayo sa Panginoon pero ang hindi natin napapansin na merong mga nangihinang kapatiran pero hindi natin napapansin na merong may sakit na kapatiran pero hindi natin napapansin. Hindi lang po physically nanghihina, hindi lang po um, um, yung emotion, hindi lang po, maging yung spiritual na pinanghihinaan po pero hindi natin nakikita. Yung mga napipilay na yung mga pananampalataya pero sa oras na ito nangungusap ang Panginoon dahil sinasabi niya, bakit hindi ninyo hinihilot ang mga pilay? Yung mga pilay na sa pananampalataya na halos matumba na, di ba po, na halos hindi na alam yung gagawin. Di ba po, sabi po dito sa verse, tuloy po natin, sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop sapagkat ang mga ito'y walang pastol. Diba po, naliligaw na sila. Ang dami ng mga distractions sa kanila, ang dami ng gumugulo sa kanila. Diba po, pero ano, yung pastol nila, pinabayaan po sila noong mga panahon na yan. Sabi po dito, ang mga tupak ay nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo ang aking sinasabi. Ako, ang Diyos na buhay, ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop sapagkat walang nangangalaga sa mga ito. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Amen po. Marami sa atin nawawala na yung mga kapatiran, hindi natin namamalaya, ilang buwan na pala, ilang taon na, hindi na nagjo-join sa mga Bible study, pero hindi tayo aware. Hindi natin sila hinahanap. Binubusog lamang natin yung ating mga sarili. Na oo, basa tayo ng basa ng Bible araw-araw para mabusog tayo ng salita ng Panginoon. Inaaral natin araw-araw, binubulay-bulay natin araw-araw, pero nakaligtaan po natin yung iba na nawawala na hindi natin hinahanap. Kaya sabi niya po, kaya nga makinig kayo mga pastol. Para sa atin pong lahat to, hindi lamang to para sa inyo, maging sa akin din po, no? Dahil paulit-ulit din po akong kinokorek ng Panginoon patungkol dito. Sabi niya, pakinggan ninyo itong aking sinasabi.
laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. So bilang mga pastol na pinagkatiwalaan ng Panginoon na mag-alaga ng kanyang mga tupa, sabi, pananagutan po natin kung ano po ang mga nangyayari sa ating mga tupa, kung ito po ay atin pong pinapabayaan. Sabi niya, hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na ninyo mabusog ang inyong sarili. Haalisin po sa atin ng Panginoon yung pangangalaga sa kanila kung hindi po tayo mapagkakatiwalaan, kung hindi po natin sila kayang busugin. Sabi po dito, ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Verse 11, sabi po, ito ang pinapasabi ng Panginoon, Panginoong Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga ng aking mga tupa. Kung pa, sabi po dito, ito ang pinapasabi ng Panginoong Yahweh. Ako mismo ang maghahanap. Siya daw po ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kaya punta po tayo sa Mateo chapter 9 verse 35. Sabi po dito, no, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya, so nagtuturo po ang Panginoon, nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga tao na may sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito, parang mga tupang walang pastol. Parang, ibig sabihin, meron silang pastol pero hindi nila ramdam yung pastol na yun. Itong mga tao na to, di ba, maaaring saan po ba nanggaling to nung makita ng Panginoon? Yung mga taong ito na napakaraming tao. Hindi ba nga po sabi sa verse 35 na siya ay nangaral sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang nayon. Maaaring itong mga tao na to na nakapakinig na ng kanyang salita ng Panginoon ay hinanap siya, pinuntahan siya. Nung nakita sila ng Panginoon, litong-lito sila, nanlulupay-pay sila. Bakit? Dahil para silang mga tupang walang pastol. Amen po. Dito po no makikita nyo si Jesus hindi lamang po basta nagturo, hindi lamang po basta nag-preach, hindi lamang po basta nagpagaling, kung hindi may pagpapahalaga. Pinapahalagahan niya po yung bawat tao. Ano po, hindi lang basta po, maaaring maraming pastor, magaling mag-share, magaling mag-memorize ng verse, magaling magturo, magaling magsalita. Pero ang higit sa lahat, yung pinaka-importante sa lahat, yung puso mo. Yung puso mo bilang isang tagapangaral. Nakapag wala na ba? Wala sa pagsubok ba? Tatalikod na tayo? Diba? Pero si Lord, nagawa niyang lahat to, nakapagturo siya, nakapag-preach siya, nakapagpagaling siya, at sinamahan niya ng pagpapahalaga. Yung po yung pinaka-importante sa ating lahat, yung pahalagahan natin yung bawat miyembro ng yung bawat kapatiran na naliligaw, na nanlulupaypay, litong-lito, na hindi alam ang gagawin. Amen po. Sabi dito, kaya nga sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Diba po? Pero sabi po sa verse 38, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Diba po? Idalangin daw po. Diba? Kasi kukulang tayo sa mga worker, idalangin po natin. Punta po tayo sa Luke chapter 6, no, verse 12. Sabi po dito, nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad, pumili siya sa kanila ng 12 at sila'y tinawag niyang mga apostol. So ano po ang ginawa ng Panginoon?
Hindi po siya namili na, ay, tiningnan niya yung tao, ay, ito matalino to, may kakayanan to. Ay, ito magaling tong magsalita. 'Di ba? Ay, ito, malakas ang appeal nito. Maganda to sa entablado, sa pulpito. 'Di ba? Attractive sa tao. Hindi po ganun. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Magdamag po siyang nanalangin. Pagkatapos po noon, saka po siya pumili. 'Di ba? Saka siya pumili ng mga apostol, ipinanalangin po ng maigi ng Panginoon. Hindi po sinabi na nanalangin saglit ang Panginoong Yesus at tapos pumili na po siya agad. Hindi po, magdamag niyang pinanalangin kung sino pa talaga yung karapat dapat na mamuno. 'Di ba po? So, punta po tayo sa Mark 3:13. Sabi po dito, no? Sabi, pagkatapos umakyat si Jesus, kasama ang mga taong pinili niya at sumunod sa kanya. So yung mga tao na pipiliin, pinili ng Panginoon, sumunod sa Kanya. Ito po bang mga tao na pinili po natin na maglingkod din sa Panginoon bilang tayo binigyan ng discernment ni Lord na piliin? Na pinag-pray ba natin yung mga tao na nilagay natin doon sa tungkulin na yun? Yun po bang mga tao na yun sumunod po? O marami na sa kanila na wala? Dahil hindi nila sineryoso yung pagkatawag sa kanila ng Panginoon. O baka naman hindi natin lubos na naipanalangin na sila ba talaga yung totoong inilalagay ng Panginoon para mga laga doon sa mga tupa. Amen? Punta po tayo sa John 10:11. Sabi po dito, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So, ibig sabihin, kung tayo po pastol na pinagkatiwalaan ng Panginoon, iaalay natin yung buhay natin para sa mga tupa. Kaya po ba natin gawin? Pero kung minsan, di ba po, nakakapagod. Nakakapagod po. Pero sabi ni Lord, kung ikaw ay mabuting pastol, ialay mo yung buhay mo sa kanila kahit nakakapagod na. Kahit hindi mo na alam kung anong nangyayari sa kanila. Kahit paulit-ulit ka na lang ng pagkokorek sa kanila, paulit-ulit pa rin nilang ginagawa yung pagkakasala. Pero alam niyo po, ang gusto ng Panginoon na hanggang sa huling hininga ng ating buhay, huwag po tayong magsawa. Kasi may chance at may chance pa rin na mabago itong mga tao na to. Amen po. Gaya ng mga pastor natin na mga nas kapiling na ng Panginoon na hindi kailanman nagsawa. Tinularan nila ang Panginoong Yesus, tularan din po natin ang Panginoong Yesus, tularan din po natin yung mga ginawa nila, na minsan hindi sila nagsawa kahit ang kukulit na po, kahit yung mismong tao na mga pinagtatanggol nila, yun pa yung mga sumakit sa kanilang mga damdamin. Pero ang Panginoong Yesus, ang mga pastor din natin ito, hindi nagsawa, hindi sumuko. Naalala ko po, no, minsan si Pastor Next, sabi niya, dun sa isang kapatiran, na kahit na ang kulit-kulit na, ano sabi niya, hindi kita ipamimigay. Ganun po. Huwag po natin basta ipamigay yung mga tao na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Alagaan natin sila. Huwag po yung, sige, hayaan na natin sila. Yan ang gusto niyong buhay. Diba? Hindi natin, kasi sa atin po sila binigay ng Panginoon na pangalagaan natin. Huwag po natin sila basta-basta pamimigay. Yung narinig ko yun kay Pastor Negs na hindi kita pamimigay. Sabi niya dun sa isang kapatiran na kahit hindi naman nagpapatuloy. Sabi ko, ang tiyaga mo, ang tiyaga naman ito si Pastor. Paulit-ulit na lang sa mga taong to. Di naman nagpapatuloy, di naman nagsisimba, di na nga nagtatights, tinutulig sa pa siya kung ano-ano pang sinasabi. Pero anong sabi niya? Hindi kita ipamimigay. So, ganun din po tayo. No, alam ko ganun din po ang Panginoong Yesus, hindi niya hahayaan na mapahamak tayo. Hindi niya tayo basta ipamimigay na lang. Di ba po? Na andun nga po na binibigyan tayo ng Panginoon na na hayaan na magdesisyon sa mga sa buhay natin, no? Pero bilang mga pastol po, no? Kung may nakikita tayo naliligaw, huwag tayo magsawa.
Huwag tayong magsawa. Ako po, madalas nakakaramdam po na parang ayoko na. Tapos Lord, ang tigas-tigas na ng ulo nila, nakakapagod. Pang ilang beses na, pang di lang 20 times na ba? Kinorek kita. Pang ilang beses na, pero paulit-ulit ginagawa. Pero nakita ko si Pastor Romy kung paano niya pinagtiyagaan noon si Pastor Nex, at si Pastor Nex kung paano niya tayo pinagtiyagaan. Nasaksihan natin ang lahat ng iyon, kung paano lahat, hindi lahat ng level ng pananampalataya ay pare-pareho. Pero lahat 'yun ay pinagtiyagaan niya. Kahit mga hindi naman nagsisimba, isang tawag lang sa kanila, pupuntahan nila. Ganun po, ganun sila mag-alaga. Kaya dapat ganun din po tayo na alagaan po natin yung ating mga kawan. Ano po, sa mga kabataan nga po nung sa mga kids, sabi ko sa kanila, hindi tayo aalis sa topic na ito ng pagdidisiplina. Kailangan may disiplina kayo, kailangan may husay kayo, hindi lamang basta ginawa nyo ang isang bagay, kailangan may husay kayo, may kusa kayo, masinop kayo, pinapatnubayan kayo ng Panginoon. Pinasaulo ko pa sa kanila yan lahat. Hindi tayo aalis kahit magsawa kayo sa akin, sa kakapaulit-ulit ko, hindi tayo aalis sa topic na to hanggat hindi nyo ina-apply sa buhay nyo. Ganun po yung sinasabi ko sa kanila. Hanggat may nanay akong naririnig na ikaw, hindi ka kumikilos sa tahanan, hindi ako titigil kahit paulit-ulit pa. Ganun po, wag po tayo magsawa dahil alam ko na um, darating din yung time na marirealize itong mga batang to, mga kabataan to, lalo na po yung mga bata ngayon. Mag-focus po tayo sa mga bata kasi sila po yung mga susunod na henerasyon na magbabahagi ng salita ng Panginoon. Wag po natin silang bitawan. Pagtiyagaan po natin itong mga batang ito. Ano po, na kahit sa murang edad nila, ako naniniwala po ako malaki yung gagawin ng Panginoon sa buhay nila. Itong mga batang to, kaya mag-focus po tayo sa mga bata. Sa mga bata dahil pag sila po na agaw na ng mundong ito, ang hirap pong hilahin. Iba po, dahil mas nandidistract na sila, nahikayat na sila ng mga kaibigan, ang hirap na po. So, mag-focus po tayo sa mga kids. Huwag po natin silang pabayaan. Kahit makukulit, di ba po, kahit na nagkukulitan sa, habang nagtuturo ka, ang kukulit nila, di ba po? Ako po, nakita ko po si Pastora Kat, kung gano'n niya kamahal yung mga bata dito sa Calao. At never po siyang nakalimutan ng mga bata dito. Every time na uwi siya, ngayon ang lalaki na, talagang pag nakita siya, Ate Kat, talagang, kasi nakita ko yung kung paano niya tinuruan ng may ng buong puso, ang bukal sa kanyang puso. Kung magturo po yan, akala nyo laging may children's party. Napaka-energetic niya. Um, um, nakita ko sa anak ko, hindi ko po tinataas yung anak ko, no? Pero nakita ko sa anak ko yung pagmamahal niya sa mga bata. Na lahat ng tinuro niya, um, hindi siya nakalimutan. Kahit makita siya ng mga bata hanggang ngayon, um, hindi siya nakalimutan ng mga batang to. Tumatak lahat ng ng kung paano sila minahal ni Ate Kat nila. Kasi pag nakikita niya po yung mga bata, nung talagang niyayakap niya yung mga yan, niyayakap niya. Kahit ang kulit-kulit, kahit amoy pawis, kahit ano pa yung amoy nila, niyayakap niya yung mga batang yan. Po. Kaya wag natin silang sukuan. Diba po? Lalong-lalo na po yung mga kabataan, wag po nating sukuan. Busugin po natin sila ng salita ng Panginoon at talagang tikilos at gagawan ang Panginoon sa buhay nila. Napupunta po tayo sa Jeremiah 23:1. Yan. Sabi po dito, no, paparusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito ay magkawatak-watak at mamatay. So may kaparusahan po. May kaparusahan po kung tayo po ay pabaya. Di ba po? Kung tayo ay pabaya sa ating mga nasasakupan, hinahayaan na lang natin sila. Ano po? Alam ko napakahirap po mag-handle talaga, sobra po, no? Kasi um,
ako man po talagang nahihirapan na lalo na po sa mga kabataan. Talagang marami po akong pinagdadaanan sa mga kabataan pero mahal ko po sila. Kahit na nasasaktan ako, na bakit parang nababaliwala lahat ng pangaral ko. Kahit nasasaktan ako pero inintindi ko po kasi dumating din po ako sa point na napakakulit ko talaga. Lalo nung kabataan ko, um, napaka matigas ng ulo ko talaga nung kabataan ko. Kaya nga lahat na ng ayan na naranasan ko ng hampasin ng timba ng papa ko. Naranasan ko ng batuhin ng mga paso ng nanay ko, hampasin ng payong dahil sa katigasan ng ulo ko. Pero sabi ko nga, hindi naranasan ng mga anak ko to. Ibig sabihin, mas matigas po yung ulo ko. Kaya pag nakukulitan po ako sa mga kabataan, iniisip ko na lang din po na talagang dumadating po talaga sa point siguro na talagang yung katigasan ng ulo at yung mga katigasan ng ulo nila na yun ay talagang pag sila ay yung mga consequences naranasan na nila, dun lang po nila marirealize, no? At sila ay pagbalik nila sa Panginoon, ready na po talaga sila dahil may ilan na ring mga kabataan na gano'n na nag-backslide dito. Pinag-pray ko lang, hinayaan ko, pinag-pray ko, pero hindi ako tumigil ipag-pray. At nung bumalik sila, talagang mainit naman po sa Panginoon. Ano po, so wag po natin silang pagsawaan. Ano po itong mga kabataang ito. Sabi po sa Luke 12:47, sabi po dito, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Ano po? Um, Guilty din po ako dito, no? Kasi may mga panahon na ako po talaga ay lalo po nung nagkasakit din yung asawa ko, may mga pagkakataon na napapabayaan ko din po yung mga kapatiran at pag umuwi din po ako ng Pasig, ayan po, pagbalik ko, grabe, talagang yung mga kabataan, mga pasaway. Nagulat ako kung ano-ano na po mga pinaggagawa, di ba po? Pero yun po, sabi nga kung tayo ay nagpapabaya, tas di natin tinutupad, may consequences po talaga. May kaparusahan. Sabi nga, paparusahan ng mabigat. So minsan siguro po sa mga pinagdadaanan natin na mga pagsubok, di lang natin alam, lagi na lang natin sinisi yung demonyo, pero hindi natin alam, no, na may mga consequences din. Kahit pala simpleng pagpapabaya lang sa ating mga kawan, meron din palang may kaparusahan. Ano po, may kaparusahan. Kaya yun po talagang focus tayo sa gawain, hanapin natin yung mga nawawala. Tingnan po natin, sino na ba yung mga hindi nakaka-attend. Hanapin po natin sila, kumustahin po natin sila, encourage po natin sila. 'Di ba po? Mga may sakit, may karamdaman, mga nanlulumo, nanlulupaypay. Hanapin po natin sila, encourage po natin sila. Huwag po tayong sumuko. Di ba po? Kahit ano pa po ang pinagdadaanan natin, may pagsubok man po tayo. Minsan, yung pong ministry natin, siyempre po, ang priority natin is yung pamilya natin. Alam naman po natin lahat yun. Kaya lang, baka naman minsan, nasasobrahan na tayo sa focus sa pamilya, hindi na natin nakikita yung iba. Hindi na natin nagagampanan yung ibang mga tungkulin natin. Pinapabayaan na natin yung mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. 'Di ba po? Na marami ka ng binitawan na gawain. Hindi ka na nag-focus sa gawain kasi nga nakafocus na tayo sa pamilya natin. So i-balance din po natin ano po na baka mamaya napapabayaan na natin yung iba dahil nakafocus lang po tayo sa pamilya natin. At yung iba naman, maaaring nakafocus na sa iba at napabayaan naman yung pamilya. Ano po? Na-bless ako dun sa shinare po no sa GC po na yung sa praise and worship po na dapat katabi ng mga anak yung ng nanay yung kanilang mga anak. So gawin po natin 'yun.
gawin po natin yun, no? So, yung mga anak ko po kasi, pag nagsisimba kami, nasa unahan ako, sila po, kasama nila yung mga kaibigan nila sa likod. So, sabi ko kanina, sabi ko, nak, may pakiusap ako sa inyo. Sabi ko, pwede sa pag Sunday, sa tabi ko na kayo. Okay naman po sila, opo, ma. Sabi, sige, kaya nakakatuwa. So, gawin po natin yun, no? Kasi para talaga makita ng mga anak natin kung paano tayo magpuri sa Panginoon, kung paano tayo manalangin, ano po, maging model po talaga tayo nila. Ano po, yun lang po, maraming salamat po, purihin po ang Panginoon sa mga salita niya ngayong gabing ito, at naway meron pong um, tumanim sa ating puso. Ano po, salamat po, God bless po sa lahat.